At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto nga ipag-usapan natin itong intriguing na nangyaring conversation sa pagitan ni Shanks at saka ni Prince Loki. Dahil ang daming mga speculations na nga na nagsisilabasan ngayon at sinasabi na seemingly o parang makikita rito sa sinabi ni Shanks kay Prince Loki kung ano yung plano ni Shanks sa near future. So ayun ay short discussion lang naman to, kaya ayan, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. At eto nga, base sa spoiler natin ay etong si Shanks ay may sinabi nga siya rito kay Prince Loki. So kinausap niya yan. At ito nga yung sabi sa spoiler. Shanks said Ouija world government was preparing for the future war and told Loki that the enemy is the king of the world. So dito ay makikita na nilinaw ni Shanks dyan kay Prince Loki kung sino talaga yung kalaban nila. So hindi sila yung magkakalaban kung hindi ang world government. At hindi lang basta-basta world government kung hindi yung king of the world, hari ng mundo, which is referring yan kay Imo Sama dahil siya naman ngayon talaga yung tinagurian na hari ng mundo. At now, yung sa dagdag nga na info ng leaker natin ay sinabi na nga rito kung ano yung sinabi ni Shanks. So hindi yung specific na sinabi ni Shanks pero yung content ay ito nga sinabi dito na Shanks' conversation with Loki is very important. It is clear that Shanks warned them about the dangers of attacking the world government, specifically cautioning Loki about the king of the world and his immense power, at which point Gaban interrupts him. So yan, malinaw, winawarningan ni Shanks atong Elbaf specifically etong si Prince Loki sa gagawing pag-atake sa world government kasi syempre babawi Etong si Prince Loki, alam ni Shanks yan, pero yun nga dahil alam din ni Shanks na sobrang lakas nung kapangyarihan tinataglay ni Imo kaya gusto niyang pigilan etong si Prince Loki. So kaya nga kung pupuntahan natin, ito yung time na kung sana ay bounded na etong si Prince Loki dyan sa may punong Yggdrasil, naka-chain na siya dyan. Ito ay probably hindi lang yun dahil sa ginawa niyang pagpatay dyan kay King Harald kasi diba ay yung ina-accuse sa kanya na pinatay niya si King Harald hindi naman totoo. So yun, hindi lang punishment ni Loki itong nangyaring pagkakakadena sa kanya dyan sa may punong Yggdrasil, kundi baka possible niyan isa to sa mga way ni Shanks para pigilan o i-prevent itong si Prince Loki sa gagawing pag-atake dun sa world government. So all in all, kaya nilabanan ni Shanks itong si Prince Loki at binound o chinain dyan sa may puno ng Yggdrasil hindi dahil sa pagpaparusa din kay Prince Loki sa ginawa niyang krimen, kung hindi para nga pigilan yan na basta-basta na lang sumugod dun sa may world government. Kasi alam naman natin na alam nga ni Prince Loki na yung world government yung gumawa ng kasamaan sa kanyang amang hari. So kaya hindi talaga uupo lang Ito si Prince Loki, tatanggapin yung nangyari, definitely susugod talaga yan sa world government. At syempre etong si Shanks, alam niya kung ganong kalakas etong si Prince Loki at yung lakas na tinatagli ni Prince Loki hindi yan uubra laban kay Imo Sama. So kaya nga baka ayan yung dahilan kaya pinigilan ito ni Shanks itong si Prince Loki kasi mapapahamak lang ayan si Prince Loki sigurado. At so dito napapasok ngayon yung sinasabi na posibleng plano nito ni Shanks at ito ay yung labanan at talunin mismo itong si Imo Sama. So ito interesting kung sakaling mangyari nga yan. At ayun ay going back, diba alam naman natin na itong si Shanks candidate siya bilang maging isang god snipe, pero ang ginawa nga ni Shanks hindi niya yan tinanggap, ni-reject niya yan at umalis ng Marijoa etong si Shanks. So now ay masabi nga natin na itong si Shanks somehow o kahit pa paano ba may history siya about nga rito kala Imo Sama at alam nga ni Shanks kahit pa paano yung kapangyarihan tinatagli ni Imo dahil nga dun sa abyss mark na nakita niya dun kala King Harald. So ito ay sinasabi na posible na noon pa man din sinet na ni Shanks yung kanyang goal sa pagtalo rito kay Imo kasi nga alam niya kung ganong ka-evil etong sila Imo. At possible niyan kaya hindi pa kumikilos etong si Shanks dahil naghahanda pa sila para sa malaking digmaan na magaganap sa gagawing paikipaglaban rito kay Imo Sama. At yun ay pagkatapos nga niyan. Isan, gusto hanggang dito lang etong video natin ito. At ayan, so ito medyo interesting etong usapan nga patungkol kay Shanks saka kay Imo. Pero yun, kayo ba sa tingin nyo ay ayan ba talaga yung sinet na plano nito ni Shanks, yung lalabanan niya, tatalunin niya etong si Imo para ma-stop na yung kasamaan nga ng mga to. So siguro comment lang dyan sa baba kung ano yung masasabi nyo at makigulo rin tayo sa One Piece community natin. At so ayan guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin at hintay-hintay lang para sa mga susunod na videos natin. So yun, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.